Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, mga kapatid, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong What to Look For in a Church. Ano ba ang mga bagay na dapat nating hanapin sa isang iglesia? Alam niyo po, mga kapatid, sa panahon po ngayon na kung saan ay napakadaming mga naglilitawan ng mga simbahan, mga pananampalataya, hindi na po madali ang humanap ng talagang simbahan na nagtuturo ng katotohanan at naninindigan sa tamang aral. So, naniniwala po tayo sa pag-aaral natin ngayong araw that choosing a church is one of the most important spiritual decision a believer can make. Alam nyo, tayo po ay masyadong mitikuloso sa maraming mga bagay. Ang bawat isa sa atin, kung may opportunity na pumili ng mas magandang kasuotan, pipiliin natin yung mas maganda kesa dun sa pangkaraniwan. Kung pipili ng pagkain, pipiliin natin yung hindi lang masustansya kundi masarap at magugustuhan natin. Sa pagpili ng bahay, hahanapin natin yung pinakamagandang lugar. Kung may kakayahang bumili, syempre ang pipiliin natin magandang bahay, maraming silid at maaliwalas. Kung merong kakayahang bumili ng sasakyan, hindi tayo bibili ng segunda mano. Ang pipiliin natin ay yung brand new at magandang klase ng sasakyan. Ganun po tayo, ganun ang tao. Pero alam niyo po ba na merong isang pagpili na ginagawa ang mga tao na hindi masyadong pinag-iisipan, hindi masyadong inaaral at basta na lamang po pasok ng pasok nang hindi inuunawa kung itong bagay na kanyang papasukin ay makabubuti ba't makatutulong sa kanya o ikapapahamak pa niya. Ang aking pong tinutukoy ay ang mga simbahan at pananampalataya. Hindi mitikuloso ang tao pagdating sa pananampalataya kasi most of the time, ang pananaw ng mga tao kung saan ako nagising, doon ako mamamatay. Sa atin lang po yatang kulturang mga Filipino ang namamana ang pananampalataya. Ibig sabihin, kung ano yung relihiyon ng magulang ko, yun na rin ang magiging relihiyon ko. At nangyayari po, hindi na sila nagiging bukas doon sa idea ng pagsusuri sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang relihiyon. By the way, ipinakikita lamang naman po ng katotohanan ito na talagang pagdating sa pagbubukas ng isipan at ng puso pagdating sa tamang pananampalataya, ang gumagawa lang naman talaga noon, walang iba kundi ang Diyos. We will not be able to see the light of the gospel unless the Lord quicken the heart or yung tinatawag na regenerate the heart or i-born again ng Diyos ang puso ng tao. Pero ikaw kapatid, alam niyo po, hindi lahat ng simbahan na nakakalat sa sanlibutan at mga simbahang nakikita natin ay nagtuturo ng matuwid na katuruan. Halimbawa, hindi naman lahat ng tindahan ay makakabili ka ng hinihingi mo at ninanasa mong bilihin. Like for instance, yung 7-Eleven, 24 hours yan na bukas. The only difference with 7-Eleven ay may target people po yan eh. Yung pong mga hindi na makakabili dahil sarado na yung ibang tindahan, kinikater po nila. Siyempre, ang kaibahan nila, mahal ang presyo. Dahil 24 hours silang bukas, yung mabibili mo sa tindahan na kapitbahay mo lang, yung tinatawag na sari-sari store, pag binili mo na sa 7-Eleven, minsan doble o triple pa ang presyo nito. Alam niyo po ba mga kapatid, ang simbahan hindi naman nasusukat sa laki, hindi rin nasusukat sa dami ng miyembro, kung ito ay totoo o hindi. Minsan nga po kung sino yung tinatawag na mega church o yung malalaking mga simbahan, sila pa yung mga taliwas yung mga katuruan at mali ang mga ipinapangaral. So, huwag nating hahatulan ng simbahan dahil lang sa malaki ang building nito o
masaya at nagsasayawan ng pananambahan ito, kundi suriin natin ang nasa loob ng simbahang ito. Suriin natin ang mga turuan, suriin natin ang doktrina, suriin natin ang mga ipinapangaral. Kaya binigyan ko po ng emphasis sa araw na ito yung idea na pwede naman nating tingnan ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, ang simbahan na pinakamalapit sa kanyang puso, at ito po ang ating suriin. What to look for in a church. So again, isa ito sa pinakamahalagang desisyon ng isang mananampalataya. Pag binago na ng Diyos ang puso mo, nakilala mo na si Jesus bilang tagapagligtas, wala kang gagawin kung hindi pumunta sa isang iglesia, sa isang local congregation na makapagpapalago sa iyong spiritual journey. Ang problema, pag napunta ka doon sa hindi ka mapapalago, hindi ka mapapatibay at hindi ka mapagmamature bilang mananampalataya, nagiging stunted yung iyong growth bilang Kristiyano. Mapupunta ka sa isang simbahan na tatagal ka ron bilang mananampalataya, and yet walang spiritual nourishment, walang paglago. Marami na po akong naririnig na for so many years they have been part of the church pero wala silang nalalaman tungkol sa mga teaching at sa mga doctrine. They come in every Sunday, they go out every Sunday, paulit-ulit lang yung routine, pero wala silang natututunan. Naniniwala tayo mga kapatid that the local church is not merely a place of worship. Listen, the local church is not only a place of worship. The local church is where we receive God's ordinary means of grace. Yung ordinary means of grace na tinatawag dyan ay yung preaching of the word, ano po? Yun pong sakramento at yung mga pananalangin. Na kung saan itong ordinary means of grace na ito ay nagiging nourishment ng ating mga kaluluwa. The word, the sacrament, and even prayer ay atin pong ipinamumuhay bilang katawan ni Kristo. In an age where many churches prioritize entertainment, popularity, or personal experience, believers must be equipped to discern what a biblical faithful church looks like. Kasi minsan hindi natin maipag-iimbita ang simbahan na hindi natin lubusang nauunawaan kung ano ang kanyang katuruan. Minsan nga nakakatuwa, no? Nag-aanyaya yung mga miyembro na dumalo tayo sa kanilang simbahan kasi masaya daw. Kasi emotional daw. Kasi yung pastor daw ay nagpapatawa. Kasi hindi daw boring ang pananambahan. At kung ano-ano pang mga gimmick. Entertaining. Popular yung pastor, sikat, merong YouTube channel, nakikita sa telebisyon. Minsan, kahit na nga mga mananampalatayang matagal na Obserbahan ninyo kapag mga church anniversaries ng simbahan ninyo, sino imbitado? Yung mga naririnig sa DCAS, yung mga nakikita sa telebisyon, yung mga popular sa mga tinatawag na body ministry kuno. Sila yung mga iniimbita kasi gusto nating makiride on dun sa idea na dapat ang simbahan natin ay entertaining, popular, no? At na-experience mo yung mga sinasabing kilabot ng Holy Spirit. Nararamdaman mo emotionally and physically. So, importante na ang mga mananampalataya sa panahon natin ay well-equipped sa mga bagay na ito para ma-discern natin kung nasa tamang iglesia ba talaga ako, nasa tamang local congregation ba talaga ako, or the Lord is leading me to another where I will grow and become a mature believer of the Lord and bear fruits of holiness.
Kaya nga sa lecture na ito ngayong umaga, we will explore the essential marks of a true church. At ito po yung sa perspective ng mga Reformed theology, which emphasize the authority of the Scripture and the centrality of Christ. Kailangan po, di ba, kapag nasa simbahan, dapat una, ang prioridad ay ang pagtuturo't pangangaral ng Ebanghelyo. At tinuturo tayo parate sa pagtingin kay Hesukristo dahil siya ang sentro, ang ulo ng iglesia. Kaya today, we will explore the 3 marks of a true church. The 3 marks of a true church. And this is what we need to look for in a church. According to the historic Reformed tradition, the true church is identified by 1. The pure preaching of the word. Ito ang unang hahanapin ninyo pagdating sa local congregation. Purong pangangaral ng salita ng Diyos. Kapag magsisimulang magsermo ng pastor, ang kanyang tatalakayin ay Word of God. Ang kanyang iisa-isahin, 1 verse at a time, ay ang salita ng Diyos. Hindi isang talata at kung saan yung isang talata na yon babasahin pero hindi na babalikan sapagkat magkukwento yung pastor, tatalakay na hindi naman ayon doon sa Bibliyang tinalakay. Importante ang preaching of the word. Ano sabi ng Bible? Sa 2 Timothy 4:2 at sa John 17:17. Sabi po sa 2 Timothy 4:2, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Paalala ito ng isang may edad na pastor sa isang batang pastor. Ang ebanghelyo, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay dapat mangyari, panahon man o hindi napapanahon. Sa John 17:17, sanctify them in the truth, your word is truth. Kaya kung sa bawat pananambahan at tutungo ka sa iglesyang iyong dinadaluhan, hahanapin mo ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. The church must be marked by the pure preaching of the word. Hindi ginagamit ang pulpito sa entertainment. Hindi ginagamit ang pulpito para sa mga life coaches. No? Ang mga pastor ngayon, tawag sa sarili nila life coach. Hindi ginagamit ang pulpito for grandstanding. Ginagamit ang pulpito, ikaw din pastor ay ginagamit ng ebanghelyo ng salita ng Diyos upang mangusap ang Diyos. Ironically, ipapakilala yung pastor. Ating pong ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig sa salita ng Diyos na ihahatid sa atin ng ating pastor. Pero most of the time, magtataka ka, eto ba talaga ay salita ng Diyos? O ito ay kwento lang ng pastor? Kasi most of the time, ang maririnig nyo, kwento, testimony and kwento ng mga tao ay hindi salita ng Diyos. Uulitin ko, we have the written word of God, the scripture. Kung makakatulong man ang patotoo, yung testimony, yung personal mong karanasan, pantulong lang yan to illustrate the word of God. But the word of God must be the center on every worship service na atin pong dinadaluhan. Ang malungkot, kukuha ng talata para isuwak yung talata sa kanyang testimony. Baliktad. Dapat yung talata ng Biblia ang nangungusap at para patuloy na maunawaan ang salita ng Diyos, gagamit ka lang ng illustration galing sa iyong mga karanasan. But not the other way around. Nakuha niyo po mga kapatid? So anong paliwanag? How do we explain this? A true church centers its ministry on the faithful expository preaching grounded
in Scripture. Not on opinions, not on visions, or not in a motivational speaking. Tingnan niyo po yung mga simbahan nyo. Pag ang ginagawa ng pastor para lang siyang nagbebenta ng produkto na ginagawa si Kristo na parang isang produktong ibebenta na makikita nyo rin sa mga multi-level marketing strategy ng mga kumpanya, hindi po yun preaching of the word. Napakahusay ng mga pastor ngayon na ginagamit yung mga magagaling magsalita. At yan po ang gustong madidinig ng mga tao ngayon. Yung nakakatawa, motivational. Yung iba naman gumagamit ng mga panluloko, yung eto yung vision nila, eto yung napanag-inipan nila, no? Eto yung opinion nila, but not the Scripture. Hindi tayo lalago sa motivation, sa vision, at sa opinion ng mga pastor. Sinasabi po ng banal na kasulatan mismo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. And that is the Scripture, the Word of God. Amen? So, the gospel of Jesus Christ must be preached clearly, including man's sin, Christ's atonement, and the call to repentance and faith. Ngayon, hindi ganyan. Pag pinag-usapan kasalanan, ayaw nilang talakayin. Makaka-offend eh. Pag pinag-usapan yung pagsisisi at pananampalataya, ayaw nila niyan. Ngayon, puro motivational. How to be successful. How to be a great small group leader. How to be a good leader. How to succeed in your marriage. How to be a good parents. How to be a good employee. Hindi po masama yung mga yan. Pero pagdating sa pulpito, importanteng pangaral ay salita ng Diyos. Hindi yung mga motivational. Nakuha niyo po mga kapatid. Naiintindihan niyo po ba ang aking sinasabi? And many churches nowadays, they are shying away to the pure preaching of the word. At ang mga pastor para maging relevant kuno ay gaya ng gaya saan? Pinaggagagaya yung mga pastor na kung mag-sermon palakad-lakad parang motivational speaker. No? Nawawala na nga yung sanctity ng pulpito na dati nga po ang mga pastor sa Pilipinas nakabarong. No? Ngayon po mga nakamaong, naka-rubber shoes, naka-t-shirt na parang mga a-attend lang ng o magja-jogging lang. Ganun na po ngayon para maka-entertain. Nakuha niyo po mga kapatid. Malayong-malayo na ito doon sa ating kinagis ng uri ng simbahan na atin pong nauunawaan. Yan po ang unang marka ng tunay na simbahan. The pure preaching of the word. Second, another mark is the right administration, or let me illustrate. This is one illustration that I would like to share. Imagine going to a hospital where the doctors only tell you what you feels good rather than diagnosing and treating the disease. So yung church that avoids the truth of sin and the gospel is like a hospital, dangerous and misleading. That is how I would like to illustrate it. Marami po na mga simbahan sa panahon natin ngayon, papasok ka doon, alam kung ano ang mga bagay na pinagdadaanan mo, pero hindi sasabihin sa'yo kung ano ang treatment na dapat mong gawin. Many people go to a church broken. Many people go to a church living in sins and immorality. Pero anong ipapangaral ng mga nasa pulpito? Mahal ka ni Lord kahit sino ka man. Iniibig ka ng Panginoon kahit sino ka pa. Ganun naman pala. Kahit pala drug lord ako, love ako ni Lord .
Kahit naman pala namumuhay ako sa kabaklaan at homosexual behavior, love ako ni Lord eh. They are only preaching one-sided God na kung saan ang turo ay puro pag-ibig at puro pagtanggap. Hindi ipinapangaral ang judgment at yung wrath of God for the sins that we are being committed. Amen? So, iyan po yun, ho? At to apply this, itanong natin sa ating mga sarili. Is Christ crucified proclaimed clearly? Is Christ crucified urgently and regularly being preached? Kung hindi, avoid churches like that. Layasan ninyo ang simbahan na hindi ipinapangaral ang kabuuan ng redemptive work ng ating Panginoong Hesukristo. So, marami pong simbahan ang pangunahing ginagawa is to minimize sin or even neglect the doctrines of grace. They focus on personal improvement without pointing to Christ. They treat Scripture as a tool for worldly success. Kaya pili lang sila ng pili ng mga talatang out of context. Like yung talatang, I can do all things through Christ, referring to the worldly things and material things. Yung Jeremiah 29:11 na I know the plans I have for you, a plan to prosper you. Hindi nauunawaan ang konteksto na para bang lahat ng tao may plano ang Diyos para sa pag-unlad. Kung si Pablo nga hindi umunlad, ang mga alagad nga hindi nakaranas ng kaginhawahan ng buhay. Tapos ito ang turo ng mga simbahan ngayon. They treat the Scripture as a tool for worldly success. Kapag naging Kristiyano ka, hayay na ang buhay. Hindi po yun ang aking nabasa sa Biblia. And to quote from John Calvin, ang sabi niya, wherever we see the Word of God purely preached and heard, there a church of God exists, even if it swarms with many faults. Ayon po yan sa Institute number 1419. No? Na aklat na isinulat ni John Calvin. So, makikita po natin mga kapatid, napakaraming mga simbahan na ganyan ngayon. They minimize sin and they focus more on the love of God. They focus on personal improvement. They treat Scripture as tool for worldly success, quoting it out of context. Amen? Now, number 2, ito po, yung tunay na simbahan nag-exercise of church discipline. Ano ba nangyari? Bakit nagkaganon? So makikita po natin, lumundag yata, nawala yung number 2 ko. Where the number 2? Nawala. Ano po? Pasensya na po kayo, nabura yung aking PowerPoint. No? Yung number 2 po ay the right administration of sacrament. Yun ang second mark. Ano ba naman yan? No, pasensya na po kayo mga kapatid. Minsan pag tumatanda na, hindi ko na po na-edit yung na-correct yung PowerPoint ko. Nawala po yung number 2. So, ang number 1, the pure preaching of the word. The second mark ay the right administration of the sacrament. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians 11:23-26? Sabi po ng talata, for I received from the Lord what I also delivered to you. Ano po yon? Si Pablo po, ang pinag-uusapan po rito ay communion. Sa communion, 1 Corinthians 11:23, ang sabi ni Pablo, for I received from the Lord what I also delivered to you. Ang ating Panginoong Hesukristo, nang gabing siya'y ipinagkanulo, dumampot siya ng tinapay, pinagpira-piraso at sinabi, ang tinapay na ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin nyo ito sa tuwing kayo magsisikain sa pag-aalaala sa akin. So,
Ito po mga kapatid ay communion. Gawain ito ng mga tunay na mga mananampalataya. And the communion must be properly administered too. Kaya po ginagawa yan ng mga mananampalataya bilang pagpapaalala sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya si Apostol Pablo, ang sabi niya, yung aking tinanggap, ibinibigay ko naman sa inyo. Dapat maintindihan ito ng bawat mananampalataya. Yung bautismo ay isa pa rin sa sakramento ng tunay na simbahan. Take note, dalawa lang yan. Communion at baptism. Dahil iniutos ng Panginoon, Matthew 28:19, Go therefore and make disciples, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And these two sacraments ay mahalaga sa tunay na iglesia. Pag hindi ito binibigyan ng emphasis at hindi ipinapaliwanag, isa lang ibig sabihin, may ibang agenda ang simbahan na iyong dinadaluhan. Baka naman yung simbahang dinadaluhan mo, 7 pa ang sakramento hanggang ngayon. Or nag-iimbento pa sila ng maraming mga sakramento. There are only 2 that the Lord Jesus instituted ayon sa banal na kasulatan na ating pinag-aaralan. At dapat ito ang ginagawa ng isang iglesia na nasa tamang katuruan. Banal na hapunan at pagbabautismo. Anong paliwanag? Sa tunay na iglesia, in a true church, baptism and the Lord's Supper are practiced according to Christ's institution. Ang communion ay hindi magical ritual or emotional experiences, kundi ito'y isang visible signs and seal of the gospel. Yung communion ay visible sign na tayo'y nakikiisa, gumugunita at nakikiisa sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Sa tuwing aalalahanin natin ang kanyang naging kamatayan sa pamamagitan ng Santa Cena, inilalagay natin ang ating mga sarili sa kalagayang habag lang talaga ng Diyos ang nagligtas sa atin. Without the redemptive work of Christ, without His death and resurrection, wala tayong kaligtasan. Kaya hindi siya isang ritual na minsan tayo mismo na nasanay doon sa idea na yung tinapay pag sinubo natin, kailangan wag didikit sa ngalangala. Dahil pag dumikit sa ngalangala, marami kang kasalanan. O wag mong ngunguyain kasi katawan nyo ni Kristo. So hindi, walang magical ritual doon. Meron pa nga akong nakita nag-uuwi ng tinapay at katas ng ubas para sa kanyang anak na nasa bahay na may sakit. Dahil pag kinain, gagaling yung karamdaman. Saan nyo nahagilap yung paniniwalang yan? Walang ganon. Hindi ito may magic na ritual. Hindi rin ito naglilinis ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, kaya natin to ginagawa kasi nilinis na tayo ng ating Panginoon. Nire-remind lang natin ang ating mga sarili at ating ginugunita yung ginawa ng ating Panginoon na pagliligtas. That is how we do the administration of the sacrament. Yun namang bautismo, kaya natin ginagawa kasi silyon, selyado, katulad po ng circumcision sa mga Israelita na kailangang i-circumcise para patunayan na sila'y bahagi ng covenant community of the Israelites. Tayo naman ganun din. Hindi na pagpipilas ng kapirasong laman kung hindi sa pamamagitan ng bautismo. Kaya binabautismuhan din natin ang mga sanggol kasi naniniwala tayo na yung ating pamilya, part of the covenant community at ang ating mga anak marapat tumanggap ng bagay na ito. Ang ating Reformed view, baptism is for believers and their children, Acts 2:39. And the Lord's Supper is for believers who examine themselves, 1 Corinthians 11:28. Ang mga sakramento katulad yan ng wedding rings ng mag-asawa. It was an outward signs
of a deeper covenant. Ulitin ko, yung singsing, baga, pasensya na kayo, wala po kaming singsing. Ako, wala akong singsing. Hindi na po kasi yung aming wedding ring eh. Na po, yung misis ko po wala na, hindi na rin kasa sa kanya yung aming wedding ring. Dito sa Canada, ubod ng mahal ho ng singsing. Baka may awa Diyos pag kami nakauwi ng Pilipinas, makapunta uli sa Santa Cruz. Doon lang po kami nakabili ng araw ng aming wedding ring. Makabili uli na po. Kasi yung singsing, katulad sa mag-asawa, outward sign yon na merong deeper covenant kang ginawa sa iyong asawa. Simbolo na you are married, you are tied up to your wife or to your spouse. Sa iglesia, ganun din. Tayo po ay nagpapabutismo at dumadalo, nakikiisa sa communion bilang outward sign of a deeper commitment and covenant to the Lord. A church that neglects or misuse the sacrament misrepresent the relationship between Christ and His people. Kaya in application, ang tanong, are the sacraments administered with reverence, understanding, and biblical oversight? Pasensya na kayo mga kapatid, nagloko yung PowerPoint ko tanggalin na natin yung PowerPoint. Hindi ko po naisama yung number 2, no po? Ang una po, pure preaching of the word, and second is the right administration of the sacrament. Kaya we need to avoid yung mga churches that treat sacraments as mere symbols with no spiritual significance. Linggo-linggo, nagko-communion sila pero wala namang spiritual significance. Ingat na ingat nga yung pare, pag tinaas yung ostya, yung crumbs, sinasala pang ganon, yung mga inihalo dun sa alak, saka iinumin, siya lang naman ang nainom. Yung kongregasyon, wala namang iniinom. So, importanteng nauunawaan natin, bakit natin ginagawa yon? Churches that administer sacraments outside biblical guidelines o yung mga unqualified administrators open table without discernment. Kaya ang nagbibigay ng communion, pastor lang talaga. Hindi ko kung sino-sino pwedeng magbigay ng communion. Importante ang mga bagay na ito. Are the sacraments administered with reverence, with understanding, and with biblical oversight? Dapat yun tinitingnan natin sa simbahang ating dinadaluhan. At pangatlo, ito may PowerPoint na po ito. Number 3, the exercise of church discipline. Ewan ko po kung ano nangyari, 3 slides yung nabura. No? Anyway, yan, sa Matthew 18:15-17, ito yung prinsipyo ng disiplina. Sabi po sa Matthew 18, if your brother sins against you, go and tell him his fault. Sa 1 Corinthians 5:13, purge the evil person from among you. Ito po yung mga talata na nag-e-encourage na ang iglesia ay dapat nagpapataw ng disiplina. Dapat po'y sinasaway natin ang mga kapatid na nagiging daan ng katitisuran. Mga kapatid na patuloy na mumuhay nang hindi naaayon sa pamumuhay ng isang mananampalataya. Sinasaway yung mga miyembrong hayagan na laman ng kasino, hayagan na nagbebenta ng droga, hayagan na namumuhay sa imoralidad at sexualidad. Hindi po pinapahintulutan. At dapat po'y patuloy na sinasaway. Ang sabi ng Biblia, puntahan mo ang kapatid na ito. Pag hindi nakinig, magsama ka pa ng saksi. Pag hindi pa rin nakinig, dalhin mo ang iglesia. Kung ayaw pa rin makinig, ituring nyo siya na isang hentil o hindi mananampalataya. May proseso po At kung ipapaliwanag natin ito, ang tunay na iglesia lovingly confronts sin, calls for repentance, and protects the holiness of the congregation. Tandaan, discipline is not about control,
but restoration and purity. Amen? Wala pong iniwan niya sa isang pamilya. Sa isang pamilya na hinahayaan ang kasalanan, hinahayaan ang imoralidad, hinahayaan ang lahat ng bagay na gustuhin ng individual member ng family, hindi po sila nagmamahalan. Dahil ang isang pamilyang nagmamahalan, ang isang pamilyang nagnanais na itaguyod ang bawat isa, sasaway at magdidisiplina. And to illustrate this, mga kapatid, if a garden is left unattended, weeds will take over. Church discipline is God's way of weeding out sin to protect and nurture spiritual growth. Can we say amen to that? So itanong po natin, is there a process for lovingly addressing sin and correcting false doctrine? No? So ano mga dapat hanapin? Look for a humble biblical process like Matthew 18. And the elders need to take responsibility for the flock's spiritual health. Amen? Now, tingnan po natin yung other vital characteristics na dapat nating i-consider. Una, kung hahanap tayo ng simbahan, dapat Christ-centered ang worship. Ang pananambahan ho ba na inyong ginagawa pag dumadalo kayo sa inyong simbahan, Christ-centered? Kasi dapat ang pagsamba ay nakasentro kay Jesus. Tama po ba? Dapat focus on the triune God, not entertainment or emotional hype. Bagamat talaga naman ang gusto ng mga taong pumupunta ngayon sa mga simbahan ay parang pumasok sila ng comedy bar. Naghahanap sila ng pastor na nagpapatawa, nag-entertain, gumagamit ng mga illustrations, drama, comedy act at kung ano-ano pa. And then, pagkatapos magpatawa, magpapaiyak naman sa dulo, sasabayan ng isang malungkot na music, nakakaiyak, para hamunin kayo na magkaroon ng emotional hype. Yung songs and prayers and sacraments must exalt Christ and be grounded in Scripture. Hindi lang ho basta kumanta. Naalala ko nung araw, may simbahan po kami noon sa Pilipinas. Sa pananambahan, nagpapaawit ng lupang hinirang. Alam niyo po, nangyari doon sa pastor na yun, pinatawag, dinisiplina, inilipat ng destino doon sa malayong probinsya bilang kanyang disiplina. Kasi po, hindi dahil hindi natin gustong umawit ng lupang hinirang, yung bayang Magiliw, no? Hindi dahil ipinagbabawal nating awitin yan. Pero mga kapatid, sa gitna ng pananambahan, walang dapat ma-exalt at maitaas kundi si Kristo, hindi ang bansa, hindi ang bayan, hindi ang pagmamahal sa bayan, kundi ang pagmamahal sa Diyos. Kaya maging sa mga pagkanta, dapat awitin ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Ngayon, hindi ako masyadong mitikuloso sa mga kanta. Kung gumamit man kayo ng himno, ng psalter o kung anuman, siguraduhin ninyo na ang mga liriko ng inyong mga inaawit ay patungkol sa pagsamba sa Diyos. Ang pananalangin dapat Christ-centered. Aabutin yung idea na ang mabibigyan ng kaluwalhatian maging sa ating mga paghiling ng personal na kahilingan ay ang ating Panginoon. Hindi ang ating mga sarili. Kasi alam niyo po ba na maging ang prayer nagagamit para i-exalt yung sarili eh. Nagagamit yung venue ng pananalangin at prayers para maipakitang siya'y magaling manalangin. Sa Matthew chapter 6, maraming ganyan. Mga taong tumatayo sa mga panulukang daan para makita ng iba na magaling siyang magdasal. Pero dapat sa iglesia na tama at sumusunod sa panuntunan ng Diyos, ang pananalangin, ang awitin at maging ang sakramentong ginagawa ay nagtataas sa Panginoong Hesukristo at grounded sa banal na kasulatan.
Amen? Kaya nga po, sa Reformed worship, no? Worship is shaped by Scripture, not human invention. So meron pong tinatawag na regulative principle of worship. Only elements expressly commanded in the Scripture should be part of a corporate worship. Kaya nga po, maingat tong ginagawa eh. Naglalagay nga ng presider eh. Bakit may presider? Para yung presider ay masunod niya ng nasa tamang oras, nasa tamang sunod-sunod na liturhiya ang gawain ng iglesia. Hindi po pwedeng wala hong liturhiya at paniwalaan natin yung idea ng mga Pentecostal na as the Holy Spirit leads. Napakadelikado po noon eh. As the Holy Spirit leads. Magsisimula kayo, hindi nyo alam kung kailan kayo matatapos. Kasi ang pakiramdam ng pastor, hindi, sinasabi pa ng Holy Spirit, continue pa. Nakadalo po ako ng isang Good Friday celebration ng mga samahan ng mga iglesia dito sa Winnipeg. For the very first time, niyakag ko po yung mga kapatiran, dumalo tayo at makiisa. Eto na po mga kapatid, kukwento ko lang. Kahit naririnig ng pastor, alam nung pastor yung kalokohang ginawa niya. Siyempre, gumawa ng liturhiya, halo-halo yun, iba't ibang mga simbahan, may mga kanya-kanyang part. Yung pong nag-lead ng praise and worship ay Baptist. Siyempre, Baptist yon, hindi Pentecostal yon, walang lundagan, wala. Basta, nagpaawit lang po sila, may piano at merong gitara, nagpaawit. Yun lang naman po ang trabaho eh, magpaawit. Aba, nung ipinakilala na yung speaker, JIL, no? Pentecostal, tumayo yung pastor na JIL. Ganitong-ganito ang kanyang termino pagtayo niya. Mga kapatid, bago po ako magsimulang magmensahe, nakulangan po ako sa ating pag-aawitan. Pwede po ba na tayo'y muling umawit sa Panginoon? Pinaakyat yung kanyang worship team, nagpaawit uli ng 40 minutes bago nagsimulang mag-sermon. Kasi yun daw ang sinabi ni Lord sa kanya. Doon pa lang gusto ko nang umuwi. Kung pwede ko lang sabihin sa kongregasyon ko, umuwi na tayo. Pero pinatapos po namin. Pero that was the first and the last time na umattend kami ng gawaing ganon. Dahil hindi sila marunong sumunod sa itinadhanang pinagkasunduan at sa regulative principle ng worship. Kaya mga kapatid, tingnan ninyo, pagpasok nyo sa simbahan at hindi kayo inabutan ng liturhiya, isa lang ibig sabihin nun, walang kaayusan yon. Hindi Christ-centered worship yon. Kaya kami po kahit mahal ang mag-print, kahit mahirap ang gumawa ng liturgy every Sunday, we make it a point na magpiprint kami nito para alam ng mga kaanib ang regulative principle ng aming worship. Ang mga elemento nito, may reading of the scripture, may prayer, may preaching. Kung first Sunday, may sacraments. Kung ibang araw naman, may bautismo rin. May singing of psalms, hymns, and other spiritual song. Amen? And we need to avoid what? 1. Worship that centers on performance, on theatrics, on emotional manipulation. Can you imagine? Offering lang, may tatayo pa ron para mag-exhort ng kung ano-anong mga talata para i-challenge ang kongregasyon na magbigay? Magkaroon ng emotional appeal? Magpaiyak? Para lang magbigay? That is manipulation. Emotional manipulation. Pagkatapos, pag magpipreach ng gospel, mag-altar call, tutugtog yung piano ng nakakaiyak, tapos papipigitin ng mga miyembro, patataasin ang kamay ng gustong tumanggap kay Kristo, papupuntahin sa harapan. That is emotional manipulation. Let us avoid that. And let us also avoid services lacking reverence, lacking order, and sense of godliness. Yung bang takbo ng takbo, naglulupasay, kung ano-anong mga wika ang sinasabing hindi maintindihan, wala nang kaayusan.
Si pastor biglang iiyak nang wala naman luha. Tapos sa isang lugar may tatawa, hahalakak, may matutumba. Tapos iwawagayway ng pastor yung kanyang balabal at magtutumbahan ng mga miyembro. Walang kabanalan, walang respeto, walang order, walang sense of God's holiness. At ang tawag nila ay pananambahan. Pangalawa, aside from Christ-centered worship, yung faithful leadership ng elders at ng deacons. Sa 1 Timothy chapter 3 and Titus 1, dinescribe yung qualified godly leadership. Tinalakay ko po yan kahapon. Ano po? Kahapon ba o nung isang araw? Nung isang araw, nung Tuesday, yung godly leadership. Pasensya na kayo, nakakalimutan ko na. So, araw-araw po tayo nangangaral. Kaya nung Tuesday, tinalakay ko po yung Titus 1, yung godly leadership. Kung hindi nyo po napanood yon sa YouTube channel ng Tinig ng Pag-asa, tinalakay ko yan. So, importante, dinescribe po ng 1 Timothy 3 at Titus 1, yung qualified and godly leadership. Yung mga elders, oversee ang tawag dyan, no? Elders oversee the doctrine and they shepherd the flock. Role yan ng mga elders ng church o ng pastor. Yung mga deacons, they care for the physical needs of the body. Acts chapter 6, 1-6. Kaya yung mga visitations, yung mga pagsasaayos ng mga pagkain, kung may mga gawain sa simbahan, deacons ang namamahala dyan. Yung mga needs ng mga members na may sakit, ang accountable dyan ay ang mga deacons. There is accountability and mutual submission within a larger body of Christ. Kaya ating itanong, are the leaders biblically qualified, spiritually mature, and doctrinally sound? Kaya po kami sa Winnipeg Unida hindi nagiging leader at part ng leadership ng council kung hindi nag-undergo ng spiritual leadership development at nag-undergo pa patuloy ng doctrinal classes. It is very important na yung mga leaders nauunawaan nila ang kanilang mga basic roles. Amen? So hindi lang faithful leadership, dapat yung simbahan doctrinally sound. Importante ang doctrinal soundness. Kaya ang tanong, does the church affirm the authority of the scripture? Yung bang sovereignty of God ina-affirm? Yung bang salvation ay by grace alone? Yung bang salvation ay by faith alone in Christ alone? At least yung 5 solas of the Reformation itinuturo ng simbahan. Kaya kami po, bata pa ho, mga bata pa lang, pinapaalam na namin yung mga solas. May youth camp po kami. Ang youth camp namin this year, ang theme namin ay the 5 solas. Can you imagine? No, nung nakalipas, ang camp theme namin ay tulip. No? Tapos, that was 3 years ago. Ngayon pong taon na to, ang camp, bibigyan namin ng emphasis yung 5 solas. No? Ano ba yung 5 solas? No? Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. So those are the 5 solas. Yun bang mga iyan ay tinatalakay ng simbahan? Alam ba ng inyong church, kayo na nagsasabing kayo'y mga evangelical? Na kayo ay mga biblical? Importante yan. Doctrinal soundness. At pang-apat, dapat ang simbahan ay gospel community. A true church isn't just a service. It's a family of believers growing in love, growing in service, and growing in discipleship. Amen? So, iyan po yung ilan pa na dapat nating pinagtutuunan ng pansin, mga vital characteristics of a church, Christ-centered worship, faithful leadership,
doctrinal soundness, and a gospel community. Amen? Now, ano pa yung pangatlong ipinaalala? Beware of the counterfeits. Beware of churches that, one, prioritize feelings over truth. Iwasan nyo yung simbahan na priority ang damdamin kesa sa katotohanan. Beware of churches that teach prosperity instead of repentance. Beware of churches that avoid hard truths katulad ng sin, ng judgment, ng hell. Avoid and beware of churches that replace the gospel with legalism or libertinism. Ayon sa Galatians 1:6-9, ano sabi? Ingatan natin at bantayan natin ang iglesia for another gospel. Amen? At bilang reflection questions, mga kapatid, sagutin natin ito. 1. Do I currently attend the church that preaches the Word of God faithfully? Wala namang makakasagot niyan kundi kayo. Nasa isang iglesia po ba kayo na prioridad at tapat sa pangangaral ng salita ng Diyos? How are the sacraments practiced in your church? Are they treated with reverence and understanding? O iniraraos na lang bilang isang ritual? Pangatlo, have I witnessed or experienced biblical church discipline? If not, why might that be? Meron bang ginagawang pagdidisiplina? Kinakausap ba ng pastor ang mga nangangalo niya? Kinakounsel ba ng pastor yung mga namumuhay sa kasalanan? Meron ka bang na-witness na ganon sa iyong simbahan? O kinukonsinti lang ang mga pagsusugal, ang pagtaya sa loto, ang pagkakasino at kung ano-ano pa? Pang-apat, is the worship Christ-centered or does it revolve around entertainment and personal preference or preferences? Kumusta ba ang inyong pananambahan? Nakasentro ba to sa Panginoon? O puro gimmick lang? Mga gimmick para maka-entertain at mga personal preferences. Panlima, does the leadership of the church reflect biblical qualifications and shepherding? Nakikita ba sa loob ng iglesia mo yung leadership na nagre-reflect ng biblical qualifications at ng tamang pagpapastol? Pang-anim, am I part of a true gospel community where I am being discipled and growing in love and truth? At panghuli, how can I encourage others to look for these biblical marks when choosing a church? Napakarami na po na nanonood dito sa Tinig ng Pag-asa at nahilig manood sa Tinig ng Pag-asa, ang parati ay nagtatanong sa akin, Pastor, may church po ba kayo sa Pampanga? May church po ba kayo sa Cavite? May church po ba kayo sa Imus? May church po ba kayo sa ibang bansa? As much as gusto ko po silang sagutin ng meron, natatakot po akong magrekomenda ng simbahan na hindi ko sigurado. Dahil natatakot ako na baka maging instrumento pa ako nang mapapunta ko sa simbahang yon, tapos pala yung simbahang yon hindi naman nagtuturo ng mga katangian ng iglesyang ating pinag-aralan. Kaya pag meron pong ganon, sinasabi ko po sa kanila, mag-aral po kayo muna sa Tinig ng Pag-asa dahil pag natuto po kayo, kayo mismo ang makakadiskubre at makahahanap ng iglesia na kung saan pwede kayong mapalago. May isang kapatid nga po sa Qatar na for so many years kabilang siya sa isang Pentecostal na simbahan. Habang nakikinig po siya ng Tinig ng Pag-asa, natututo po siya ng mga katangian ng iglesia na dapat kanyang puntahan. Natuto po siya sa mga pagtuturo ng mga tamang doktrina.
Binabagbag na po yung puso niya kung mananatili pa dun sa simbahang yon. Ang problema, nakadevelop na po siya ng mga relationship sa pastor. Ninong pa nga niya yata yung pastor at yung ilang mga miyembro doon, naging inaanak na niya o malapit na sa kanya. Pero kanyang kinonsider, mga kapatid, ang paglago ng kanyang buhay pananampalataya. Alam niyang hindi na siya lumalago, hindi na po siya nabe-bless sa mga mensahe dahil alam niyang out of context yung sinesermon ng pastor. Hindi na siya pinagpapala dahil parati na lang emotional appeal at hindi talaga word of God ang ipinapangaral. Naghanap po siya at nakatagpo siya ngayon ng iglesyang nagpapalago sa kanya upang magamit din siya sa tamang pagmiministeryo. Mga minamahal na mga kapatid, kayo po na nandito sa Tinig ng Pag-asa, hindi ko kayo sasabihang umalis sa simbahan ninyo. Kayo naman po ang nakapagpapasya kung magiging paglago ang inyong pananatili o kayo ay patuloy lang na magiging bansot sa inyong pananampalataya. Alam niyo po, meron ding isang simbahan, may isang kapatiran mula naman sa Rizal ang nanonood sa Tinig ng Pag-asa. Nung una, yung lalaki lang ang nanonood. Pag isineshare po nung lalaki sa kanyang asawa, pinag-aawayan pa nila kasi yung babae ayaw maniwala, huwag ka na manood ng manood dyan. Baka maligaw ka lang dyan. Pero kalauna, na-curious yung babae dahil bakit ba nahilig masyado yung kanyang asawang lalaki sa Tinig ng Pag-asa? Palihim, ang ginawa po noong babae, nanonood siya ng preaching at mga teaching ng inyong lingkod. Kalaunan, without her knowing it, naging hook na rin po siya sa ating mga aral, sa ating mga pagtuturo. Kalaunan, sabay na silang mag-asawang nanonood ng Tinig ng Pag-asa. Kalaunan, nakita nila ang napakalaking diferensya ng kanilang pastor at ng mga itinuturo. Nung una, ang sabi nila, gusto na nilang umalis sa simbahang yon. Pero kinausap ko sila at sabi ko, ipanalangin ninyo kung anong plano ng Diyos sa inyo. Huwag basta alis ng alis. Kung maaari nga, kausapin ninyo si pastor. Tanungin nyo si pastor kung ano ba ang kanyang stand. Alam niyo po, kalaunan, nung kinausap nila ang pastor heart to heart, kamakailan, nagsabi sa akin ng mag-asawa at ang sabi nila, mananatili na po kami sa simbahan kasi si pastor ay nag-confess. Ngayon po, hindi po namin alam, mukhang nanonood na rin po ng Tinig ng Pag-asa, palihim lang. Dahil yung mga itinuturo ninyo, yun na rin po ang naririnig namin sa kanya. Hindi po ba napakagandang pakinggan na tayo ay pwede namang maging instrumento ng patuloy na paglago kaysa umalis sa ating mga simbahan? Importante lang ho yung pastor ay mag-submit, yung pastor ay magtanggal ng pride at magpasakop sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Encourage your pastor. Maaaring yung pastor ninyo medyo dumating lang sa panahon na tinamad mag-aral o hindi naging indulge sa pag-aaral ng doktrina. I-encourage nyo siya. Baka naman tama yan. Medyo nalihis lang ng konti. Po. So hamunin nyo po. Kaya bilang konklusyon, mga kapatid, choosing a church is not a matter of convenience, style, or popularity. Huwag kang humanap ng simbahan dahil malapit lang sa bahay mo. It is a weighty spiritual decision that must be guided by the Bible, by the Scripture. From a Reformed perspective, we look not for perfection, but for faithfulness to the Word. Not only to the Word, but to the sacraments and godly discipline. In doing so, we honor Christ, protect our souls, and grow together as His body. Amen? Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po, mga minamahal kong mga